Pagbabago ng pangalan sa balota, patas ba ito? Sa eleksyon, mahalaga ang patas at malinaw na patakaran para sa lahat ng kandidato. Ngunit paano kung may isang kandidato na biglang nagpapalit ng pangalan upang umangat sa listahan ng balota? Makatarungan ba ito o nagiging daan ito sa special treatment? Ano ang nangyari kay Bong Revilla? Nilinaw ng Commission on Elections COMELEC na ang pagbabago ng pangalan at numero ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa balota ay resulta ng desisyon ng Cavite Regional Trial Court, RTC, noong 2009. Pinayagan ng korte ang hiling ni Revilla na gamitin ang Bong Revilla sa halip na Revilla lamang. Dahil dito, mas napaaga ang pagkakalista ng kanyang pangalan sa balota dahil sa letrang B. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi ito desisyon ng COMELEC kundi direktiba ng korte. Dagdag pa niya, ito rin ang ginamit na pangalan ni Revilla sa 2019 elections. Ano ang epekto nito sa ibang kandidato? Kung ito ay pinapayagan para kay Bong Revilla, posible ring gawin ito ng ibang kandidato sa hinaharap. Maari nilang baguhin ang kanilang pangalan upang umangat sa listahan ng balota na maaring makaapekto sa patas na laban sa halalan. Halimbawa, paano kung ang isang kandidatong may apelyidong nagsisimula sa Z ay biglang humiling na gamitin ang kanyang palayaw na nagsisimula sa A? Kung hindi ito pinapayagan para sa iba pero nagawa ni Bong Revilla, hindi ba ito isang anyo ng special treatment? Ano lang magiging batayan ng COMELEC sa pag-apruba o pagtanggi sa mga ganitong pagbabago sa hinaharap? Ano ang dapat gawin ng COMELEC? Kung ipagpapatuloy ang ganitong sistema, dapat magkaroon ng malinaw na patakaran ng COMELEC upang maiwasan ang pang-aabuso. Narito ang ilang posibleng hakbang. Gawing pantay ang regulasyon. Kung pinapayagan ito para sa isa, dapat payagan din para sa lahat. Kung hindi, dapat itong ipagbawal sa lahat. Gamitin lamang ang tunay na apelyido. Ang sistema ng pagkakaayos ng pangalan sa balota ay dapat nakabase lamang sa tunay na apelyido ng kandidato upang maiwasan ang manipulasyon. Baguhin ang batas kung kinakailangan. Kung may butas sa sistema, dapat itong amyendahan upang mapanatili ang patas na eleksyon. Ang integridad ng halalan ay nakasalalay sa patas at pantay na pagpapatupad ng batas. Kung may espesyal na trato sa ilan, lumalabas na may kinikilingan at hindi patas ang proseso. Ano ang inyong papanaw tungkol dito? Dapat bang may exemption o pantay na patakaran para sa lahat? Makatarungan ba na payagan ng ilang kandidato na palitan ang kanilang pangalan sa balota o dapat bang ipatupad ang isang mas mahigpit at patas na regulasyon para sa lahat? Sangayon ba kayo na payagan ang mga kandidato na palitan ang kanilang pangalan sa balota para umangat sa listahan? Bakit oo o hindi? Bong Revilla.